First Corinthians. First Corinthians chapter 1. Verse 1. Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and our brother Sosthenes. To the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints, together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasakop sa inyong kalooban. Sa aming pong pag-aaral, hiling namin na bigyan kami ng talino, ang aming kaisipan ay tulungan upang sa gayon ang salita ninyo ay mapagbulayan po namin at magkaroon lang kami ng pagtuon sa inyong mga katotohanan upang ang mga ito ang maging panuntunan po namin sa aming mga buhay. Tulungan po ang inyong abang lingkod sa pangangaral ng inyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Mabagal po ang pag-aaral sa Korinto, hindi po kasi siya narrative. Para maintindihan niyo po, wala po ako sa narrative. Ako ay nasa letter po tayo, kaya medyo slow ng konti. Pag narrative o mga kwento ang pinag-uusapan po natin, mas magandang kuhanin natin yung malalaki para maintindihan natin yung kanyang kabuuan. Kapag sulat, medyo marami pong mga detalye, may kabagalan ng konting pag-aaral. Huwag po kayong mag-alala, matatapos din at matatapos. Okay po, nung bata kami, paborito na pinapanood ay yung lalaki na merong kabayo na merong takip sa mata na itim. At meron siyang kaibigan, ang pangalan niya ay Tonton. At isa Lone Ranger, kung baga sa mandirigma ay mag-isa siya. Minsan, sa mga mananampalataya, merong pagka-Lone Ranger, ako. Gagawin ko ito, gagawin ko to, ako lang. At minsan, merong mga simbahan na sila lang. Okay, parang kami lang, di kayo kasali. Ang nagiging, on the other side, yung mga tao naman ay lahat ay isinasali, basta't naniniwala kay Jesus Christ o dun sa Jesus, even though different ang kanyang perspective, minsan nakala naman nila ay kasama lahat. Magugulat po kayo sa Quran. Mas maraming beses nabanggit si Jesus Christ kaysa kay Muhammad. Pag sinabi niyo, ang Muslim ba naniniwala kay Jesus? Yes. Anong paniwala nila? He is a prophet. That's going to some extent na, Pastor, basta ba may hawak ng Bible ay kasama natin sa pananampalataya? No. Basta ba naniniwala kay Jesus Christ kasama sa pananampalataya? No. Pero, hindi po pwedeng isolated ang isang simbahan o ang isang mananampalataya. Okay? Sabi ng iba, Pastor, I'll just go online at makikinig na lang ako sa telebisyon. It's one of the worst na meron at naimbento ng taong kaisipan. You should be part of a local church. Pag-usapan po natin ang introduction ng ating pinag-uusapan. The introduction in 1 Corinthians. Ulitin ko po, may tatlong bahagi po ito. Undecided ako dun sa pangatlong point if I'll go hanggang verse 9 or not.
Yung unang bahagi po niya ay yung kanyang letter sender o yung author ng aklat. Yung pinag-uusapan po natin at present ay yung recipients o yung nakatanggap ng sulat o pinadalhan ng sulat ng author. At yung ikatlong bahagi po niya ay yung kanyang doxology. And I think it start with 3 hanggang verse 9, which take-upin ko po yan ulit. Paputol-putol din hanggang maunawaan po natin yung marami niyang detalye. Ang center o nagpadala po ng sulat ay si Apostol Pablo. He's an apostle for the Gentiles. Siya yung isa sa mga nagmisyon outside Jerusalem o siya yung pinadala. One of na nagmisyon outside Jerusalem. Ayokong sabihin siya yung unang nagmisyon o siya lang yung nagmisyon, hindi po patas po yun sa pag-aaral po ng aklat ng gawa. Alam naman natin na hindi si Apostol Pablo ang una at nagpasimula ng mission to the Gentiles. Hindi totoo yun. Okay? Hindi po siya ang nauna. Siya yung sinent as apostle for the Gentiles. Pero hindi po siya yung nagsimula. He went so many places, pero hindi po siya nagsimula. Hindi nga siya nagsimula ng Antioch Church. Ito ay mga mananamat, mga Hudyo na nagsikalat through the persecution of Paul himself. At kumalat po ang mga mananampalataya, kaya naibahagi sa mga Gentiles ang salita ng Diyos. Kaya umabot sa Antioch. Kahit po yung Philippian Church, hindi naman si Paul ang nagmisyon. Though may kaibigan siya doon. Kaya, Colossian Church, hindi siya yung nagsimula, but somebody started and made the simula at gumawa sa lugar po na yon. Kaya mga kapatid, si Paul ay apostle to the Gentiles at marami po siyang inabot para may bahagi po ang salita ng Diyos. And through that process, sa pagmimisyon niya sa Europe, huwag niyo kakalimutan, nagmisyon siya sa Europe at ang Europe nagmisyon sa Amerika at ang Europe at Amerika ay nagkaroon ng pagsakop sa Pilipinas kung bakit ang mabuting balita ay umabot sa atin. Ang mga Kastila ang nagdala ng Catholicism sa Pilipinas at ang Amerikano ang nagdala daw ng Kristyanismo ayon sa kasaysayan po natin. At baka sabihin niyo, Pastor, they have the wrong doctrines and the other doctrines. Mga kapatid, kahit anong sabihin natin, kahit na sa Catholic, the gospel is read twice. Every Mass. Kung tapat yung nagmimisa, unang pagbasa at ikalawang pagbasa. Familiar po ako doon dahil sa Don Bosco Tarlac, when we attend ng Sunday, meron kaming program, meron binibigay na program po yung mga brothers. Ngayon din, ito yung bunga ng pagmimisyon. Ito po yung sinasabi nila, yung mga African naman daw ay sila ay alipin ng mga Europeans, kaya na-receive nila yung gospel. Did you know that they don't agree? Ethiopia don't agree na yung gospel ay dala-dala ng Amerikano o ng mga Westerners. Sabi nila, nauna kaming naging Christian kesa sa Europe. Alam niyo bakit? Anong pinagyayabang nila? Sa kanila, ang Ethiopian eunuch. Philip, the gospel was shared to them. Kaya pag sinabi nila ang Africa, ang gospel ay na-receive kasi merong pumuntang puti, they strongly disagree. But eventually, is this the mission? Hindi na natin pinagtatalunan kung ano pa yung mga nangyari doon. And then si Paul, mukhang may nagbalita sa kanya with the issue ng Corinthians church kung ano nangyari sa kanila. Most probably, si Sosthenes ang nagkwento nito. Most probably pumunta siya. Ito yung issue, Paul, sa lugar namin. By the way, hindi ito nasulat ng si Paul ay nakabilanggo. He's free. It is assumed, it is pinaniniwalaan nila siya ay nasa Epeso nung gawin po yung unang sulat ng mga Korinto. Ayun yung kanyang recipient. Sabi niya, the Church of God.
Hindi po ito yung pangalan ng simbahan. O pag napunta kayong papuntang Tarlac, meron kayong makikitang simbahan na pangalan is Church of God. At mula doon ay panganak naman yung Iglesia ni Cristo. Okay? Ngayon, yung isa pa na ang dating daan, may pangalan na din, magkakahawig. Hindi to pangalan ng simbahan. Ang church means called out assembly. Hindi pa uso noon yung mga pangalan ng simbahan. Nauso yung mga pangalan ng simbahan because we need to register to the government. Kailangan nating irehistro ang pangalan ng simbahan sa gobyerno dahil kapag ikaw ay hindi nakarehistro, tatawagin ka nilang illegal assembly. Pag illegal assembly, pwede kang kasuhan ng barangay, pwede kang kasuhan ng gobyerno at meron kang hahanapin ka ng mga papeles. Pero, kailangan natin maglagay ng pangalan. Noon wala. Ang sasabihin lang to the church in Corinth. Yun na po yun. Ngayon kailangan natin because of our registration. Second, because of our identity. Kasi minsan tinatanong tayo, anong pangalan ng simbahan? Anong religion mo? Ito yung pinakamahirap. Anong religion mo? Ilalagay mo Christian. Okay? Pag linagay mo Christian, tatanong ka ulit, anong Christian? Born again. Anong born again? Ayaw mo naman ma-affiliate ka dun sa habang nagpipreach yung pastor, nangungolekta siya, di ba? Sabi niya nangungolekta sa palengke. Pagkatapos niyang mangolekta, mamamalengke siya. Ngayon nagdududa ka, yung offering ko ba ay hindi yung pamalengke ng pastor o yung offering ko ay pupunta doon sa church? Bakit sila nagkukolek? Nagkukolek sila pag sila'y nangaral, ang tingin nila sa lugar kung saan sila nangaral ay church. Kaya nagkukolek po sila. Ngayon naging kasanayan na nila. Lahat na lang nagkukolek. Pagka magkakaroling sila, nagkukolek. At isa lang yung pupunta sa'yo, may hawak na gitara. Ampas ko, tapos bibigyan na. Sabi niya, bibigyan niya sa church. Anyway, yun yung kanilang pananaw. You don't want to be affiliated with that. Kaya pag sinabi mong, ako ay Christian, anong Christian? Born again. Anong born again? Kasama niyo ba yung inaakusahan na kumuha ng pera sa flood control? Sabi mo, hindi. Specific ka na naman. That's why you have to put a name. Alam niyo ba, pag sinabi mong evangelical ka, yun din ang tawag sa Catholic Church. Sasabihin sa iyo ng isang aral ng nagsisimba sa Catholic Church, sila din ay evangelical. Kasi ang evangelical is generic name na may kaugnayan siya sa pag-iibanghelyo. Then you have to specify again. Ganun po kahirap yung pangalan, anong pangalan nyo? Eventually, sabi, Grace Evangelical Church of mga Tarem. Born again, pero ganun po kahalaga yun. Pero noon, it's simply a called out assembly for God. Pagtitipon ng pagsasama ng mga mananampalataya ng Diyos. Kaya Church of God ang tawag, is an assembly. Nasaan sila? Sabi na nasa Corinth. Kaya nasa Korinto itong mga nagtitipon na to. Anong description sa mga kasama sa simbahan ng Diyos? Sabi na to those sanctified in Christ Jesus, pinabanal o binanal ng Diyos at tinawag silang mga santo. Ito yung binayaran ng ating Panginoong Jesucristo sa kanilang mga kasalanan. Ito yung tao na nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na si Jesus Christ ang pambayad ng kanyang kasalanan. Yun po yung pananampalataya. Hindi ito po yung tanggapin mo si Jesus Christ bilang Diyos mo tagapagligtas. Ang hirap-hirap niyang hanapan ng salita ng Biblia na tanggapin mo siya. Iba po yung nakatanggap at yung tatanggapin. Because of wrong interpretation ng aklat ng Revelation, behold, I stand and knock. Sabi na, if you open the door, I will come in. Ano ang problema pagka ganun? Yung kausap niya doon ay mananampalataya, hindi unbelievers. Akala lang iba, pasto, unbelievers.
Church po yun. Yung church, kinakatok ng Diyos kapag hindi ka nagsisi. Yung curse doon ay mangyayari sa iyo. Yun po yung ibig sabihin po noon. Hindi yung pagbuksan mo siya. Ang description ni Pablo sa mga tao na wala pang pananampalataya kay Jesus Christ ay mga patay. How can a dead open the door of his heart? How can a man open his heart when he is dead? Hindi niya kaya po yun. Kaya ito yung mga pinag-uusapan po natin na sinusulatan ay yung mga assemblea ng Diyos na nasa Korinto na binanal ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tawag ay santo. Hindi ito mga patay. Hindi ito yung mga nagmimilagro. Kailangan mo munang 3 beses magmilagro para ikaw ay tawagin na banal o santo. At kailangan mapatunayan na yung milagro ay sa'yo. Ang problema mo nun, yung mga nagmimilagro, siya ba yung nagmilagro? Tandaan nyo, mga kapatid, sa mga ibang ginawa ni Moses at ng Diyos sa Egypt na mga milagro, ginaya at nagawa ng mga magikero ng Egypt. Meron silang hindi nagawa on the process, pero yung iba nagawa po nila. Kaya nga tumitigas yung puso ni Pharaoh dahil yung kanyang mga magicians, kayang gawin din po yun. Yung stick nagawa din nila ng ahas, pero kinain nung kay Moses. Napalabas din nila yung palaka. Kaya pag sinabi natin, yung nagmimilagro, ang tanong, saan galing yung milagro? Can it be testified that came from the saints? Pero si Abraham, hindi niya pinayagan na si Lazaro ay makabalik mula sa patay at pumunta sa mga buhay at gumawa siya ng milagro. Ang malinaw lang po na pinabalik, mga ilang pangalan tayong mababasa. Si Samuel ay pinabalik para pagalitan si Saul. Isang okasyon po yun. Si Elijah at si Moses nagpakita din kay Jesus Christ. Nakita ng 3 disciples. Meron pa? Hindi sila pinababalik to make miracles. Kaya, Pastor, marami bang counterfeit na miracles? Yes. At maraming pandaraya. At maraming pandarayang miracles ay ginagawa ng so-called mga mananampalataya ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit. Tapos ang gusto lang nila ay makakuha ng pera. Sa mga maraming nagmimilagro, mapapanood nyo dati sa TV, ngayon nasa YouTube o nasa internet, mayayaman. Bakit? Ini-encourage nila yung tao na magbigay para doon sa kanilang misyon. Kalimitan sa kanila, may sari-sariling jet. At meron silang mga malalaking lupain. Pastor, masama yun? No. Pero anong target nila? True miracles o yayaman sila? Kaya pag sinabi nating mananampalataya o mga simbahan ng Diyos, ito'y pinabanal at tinatawag silang mga santo. Ito po yung difficulty nito. Sometimes, akala mo kayo lang. No, on the other extreme, akala naman nila lahat kasali. Pastor, ikaw, kasama ka sa association? Yes, I am. Do you agree na lahat ng nandoon ay tama ang turo sa association nyo? No. Marami mali. Anong ginagawa ko doon? Ayun po yung magandang part. Anong ginagawa ko doon? I want to impart the truth. Kaya nandun po ako. I'm not there to learn. Siyempre, makikita ko how they do things. Pero nandun ako to impart things.
Kapag na-impart ko yon sa isa, he can impart that to the church nila. Kakatulong tayo pagka gano'n. Yun lang po yun. Dahil hindi mo mahirap mag-invite. Mahirap mag-invite. Pastor, okay lang, madali bang mag-invite for a training? Alam niyo ba na mahirap? Pinakamahirap yayain ng pastor mag-aral. Pinakamahirap po yun. Ang pupunta lang sa'yo na mag-aaral, yung gustong mag-aral. Filipinos are biased. Alam niyo ba yun? Hindi ka pupuntahan kapag alam nila hindi ka Reformed Baptist, no mga Reformed Baptist. Kailangan Reformed Baptist ka and they will join. If you are not, sasabihin sa'yo, Pastor, meron din kaming hermeneutics. Ganong kahirap po yun. Mga Pentecostal, madaling imbitahin. Madali po yun, encourage na encourage. Sasabihin, ang ganda ng pag-aaral. Next time, hindi po babalik. A free training. They won't come. Kala madali. Hindi po siya madali. Ano ba, sasabihin na yan, Pastor, pumunta kami ng Bohol. Maraming umattend? No. It's 13. 3 doon galing doon sa church. 3 pastor ng church nandun kasi nandun kami. Church nila yun eh. Building nila yun. Yung iba, kapatid nung senior pastor. Yung isa, asawa nun. Yung iba, meron nag-imbita na mga ibang mananampalataya pero hindi sila pastors. At merong Pentecostal, nandun. Kaya sabi nila, Pastor, maganda po ito. Kinabukasan, wala yun. Hindi bumalik. Tuwan-tuwa. Kinabukasan, wala. Ganun din po kahirap mag-invite sa Baptist. Can we invite? Nag-aaral kami. Tuwan-tuwa din. Hindi na kami tinawagan ulit. Baka akala niyo, Pastor, pagka nag-invite pa. No. Pag-aaral, pinakamahirap mag-invite for pastors. Alam niyo, pinakamadaling mag-invite. Darating si congressman, pumunta kayo. Mapupuno niyo po yung auditorium. Pero pag-aaral, ang hirap po mag-invite. I tell you, hindi siya madali. Kahit dito, mag-i-invite ka, tas darating 6. Ganun kahirap po yun. Kaya pag nag-uusapan po natin, minsan di mo alam kung mag-isolate ka na lang o sasama ka. But the ministry is to impart the Word of God. Ito po yung pag-uusapan natin. Hindi lang ito tinatawag na simply the Church of God in Corinth. Hindi lang sila. Ito po yung sinasabi niya. Sabi niya, ni Apostol Pablo, mukhang yung letter ni Paul ay gusto niya ring ipabasa sa iba. Okay? Ito po yung pinagkaiba ng salita ng Diyos sa ibang mga libro. Madalang na merong libro na sasabihin yung kamalian na ginagawa ng tao na isinusulat nila ang kanilang kasaysayan. Kapag nanonood po kayo, gumagawa sila ng mga libro para sa isang tao, biography, marami silang tinatago at hindi nilalagay ang marami. Ang marami lang na inilalagay, it's what inspired. Alam niyo ba na maraming pamilyang nagko-complain dahil sa pagpapalabas ng talambuhay ng tao doon sa mga estasyon ng Pilipinas? That the family, yung pamilya ay nagko-complain. Bakit ito yung sinabi na mukha kaming walang ginagawa? Bakit ito yung pinalabas ninyo? May ginagawa naman kami. Mukha kaming walang ginagawa sa kwento na to. Alam niyo ba, nagko-complain sila na gano'n? Ewan ko nga, nag-i-improve na yata. Pero dati, ang daming complain. Bakit kinuwento mo to? Hindi mo kinuwento ito yung other side. Ang Bible, hindi siya gano'n. Ang Bible, i-expose niya kung ano yung kailangan niyang i-expose. Kapwa po ng taga-Korinto. Kung ako ay taga-Korinto, ayoko mabasa ito ng ibang church. Judgmental ang tao. Tingnan niyo po, pag nag-uusap po yung mga mananampalataya at magulo ang church, anong tawag? Corinthian church kayo, ano?
Hindi naman nila sasabihin, Ephesian Church kayo, ano? Pag maggulo ang church, ang tatawag sa'yo, Corinthian Church. Gusto ba na yung mula nung nasulat to hanggang ngayon, ang tawag sa magulong church, Corinthians? Pangit. Pangit, di ba? Alam niyo yung image na yun, nakatanim, tapos yung detalye ng mga pangit na nilang ginagawa at sistema, nakalagay dito. Ganun po kabigat yun. This is how God had put those things. Ngayon, sino ito? Pinababasa ito, mukhang pinababasa ito ni Apostol Pablo sa iba. As how we encourage others. Sabi niya sa isang libro, yung sinulat ko sa Laodicea ay basahin din ninyo. Mukhang meron pong circulations po ng mga letters. Sabi nila yung Laodicea, Pastor, ay posibleng yung Ephesian Church. No. Specific po yung pagkalagay, Laodicea. Pastor, hindi na sa'yo na ilagay. Yes. Hindi na inalaw ng Diyos na mailagay po yan, Diyos. Hindi na rin inilagay yung unang-unang 1 Corinthians. Hindi na po inilagay, hindi na pinalagay ng Diyos. Bakit ating masasabi na ito ay posibleng pinababasa din sa iba? Ito po yung pagkakalagay niya. Let's continue to read. To the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints, together with all those who in every place called upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Ibig sabihin, ang sulat na to ay para sa lahat ng mananampalataya na pwedeng dapuan o makabasa ng mga aklat na to. Kaya ganun din po yung sulat ni Pedro, yung how he address at paano po niya binibigay o inilagay yung kanyang introduction. Hindi lang yun para sa isang church, but para sa maraming mga mananampalataya. Kaya sino sila? Sino pa yung maliban sa Corinthian Church? Sino pa yung gustong isali ni Apostol Pablo? Sabi niya, those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ. Minsan tinatanong, yung ba, Pastor, lahat lang ng tumatawag, nagpipray? Hindi. Okay. I-define natin mamaya. Ang pinag-uusapan ba natin, lahat ng nananalangin sa pangalan ni Jesus ay kasali? Hindi po lahat. Maraming nananalangin, maraming tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, but they really call Him sa kanyang pagka-Diyos? Tingnan po ninyo. Kapag dumarating ang January, pinaghahandaan lagi ang Nazareno, the Black Nazarene. Si Black Nazarene, iba siya kay White Nazarene. Bakit si Black Nazarene lang ang may kapangyarihan? Baka sabi pa sa panunuya, hindi po ako nanunuya, kasama akong nakikikaskas sa ganyan dati. No? Not to the Black Nazarene. Bakit siya black? Bakit yung iba white? Bakit tinawag na siyang Black Nazarene? Anong pinag-uusapan natin? Black Nazarene as Jesus Christ from Nazarene o Nazareth? O yung Black Nazarene is different from Jesus Christ from Nazareth? O Nazareno as being dedicated, inihandog na bata sa ating Panginoong Jesucristo as separate. Because on the 8th day, He was brought to the temple to be dedicated and offered to the Lord. Ngayon, ang tanong, si Black Nazarene at saka si Jesus na Nazareno, pareho ba? Naisip niyo na ba na pareho? Sabi ni Pastor, pareho. Bakit Black Nazarene ang tawag? Yung rebulto po yung Black Nazarene is na Jesus from Nazareth.
Kasi kung si Jesus Christ yun, you don't call him black. Tapos di-define. Ang Black Nazarene ay nasunog noon, tas nangitim. One assumption. Second assumption, yung kahoy ay maitim. Dahil maitim yung kahoy o nasunog yung kahoy, Black Nazarene na siya. Hindi na pinoportray yung Jesus of Nazareth o Jesus the Nazarene. Hindi na sila pareho. Kaya nananalangin doon sa rebulto na yun, at umaasa doon sa rebulto makapangyarihan, hindi talaga siya nananalangin doon sa Jesus from Nazareth o Jesus the Nazarene na nasa langit. Hindi na siya yun. Kasi ito yung pag-asa nila, yung rebulto. Naintindihan nyo ba? Ikalawa, yung nananalangin doon sa Santo Niño, yung bang si Santo Niño ay yung baby Jesus na may hawak na earth. No, ito yung kalokohan ng mga tao. Pagka lumilindol, nangangawit na si Santo Niño at niyogyo. Hindi po yun. Tectonic plates po yung gumagalaw at hindi po nangangawit si Santo Niño. Ikalawa, si Santo Niño ay baby Jesus. Okay. Si baby Jesus, anong pinagkaiba nung Nazarene? Hindi na siya tumanda. Palaboy pa yung iba. Santo Ninyong palaboy. Hindi ba tayo nagkagulo? Ngayon yung nananalangin kay Santo Niño na Jesus na hindi tumanda at yung Jesus na tumanda, parehas pa ba sila? No. Yung Muslim na naniniwala kay Jesus, sabi na, simply, I believe in Jesus, but He is a prophet. Parehas ba siya? No. Yung Jesus na bibigay niya lahat ng kapritsyo mo sa buhay, it is not the same Jesus was written on the Bible. Alam niyo yun? Kapag ikaw ay tinulungan ng Diyos sa county, and then sa susunod malaki na yung kanyang ibibigay, where can I find that? Pero itong sigurado, when God give you a trial at nalampasan mo yon, bibigyan kanyang mas malaking trial for your growth and maturity. Pero magkakayamanan kang mas marami nung binigyan kanya ng konti, tapos sa susunod malaki na yung ibibigay. Saan natin mahahanap sa Bible? Yung tao na nananalangin doon sa Jesus na is a different Jesus. Yung Jesus na ginagawa nila na tagabigay ng kayamanan is not the same Jesus na nakalagay sa Biblia. Ang bukang bibig ng mga yan is blessing, blessing, blessing. Kapag puro blessing po yung bunganga nagsasalita, yung Jesus po nun iba. Ang Jesus po nun ay tagabigay ng kapritsyo ng buhay ng tao. It's different. Sino yung Jesus na pinag-uusapan? Mga kapatid, let's define some. Yung salitang Lord, it came from the word kurios. It means Lord. Ang equivalent po niyan sa Hebrew na ginagamit ay Adonai o Panginoon. Malimit lang po yan ginagamit sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya pag sinabi natin nananalangin siya sa Panginoong Jesucristo, he's praying to Jesus the Lord. At yung Jesus, yung pinag-uusapan natin, the Savior of the world, not the Savior of the problem of your wallet. Yung iba, ang tingin nila sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo ay tagapagligtas sa sakit. Totoo po, when you pray to the Lord, God can answer your prayer. Pero hindi yung pag na-born again ka, hindi ka na magkakasakit. Kasi ang paniwala nila, saan galing ang sakit? Dahil sa kasalanan. Kapag niresolba ni Jesus Christ yung kasalanan, hindi ka na magkakasakit. Pero marami na sa kanila, patay. Pag nagkasakit ka, ang sasabihin sa'yo, kulang ka sa pananampalataya. Akala ko ba nagpapagaling siya ng sakit?
Ngayon, pag hindi ako gumaling, sasabihin mo sa akin, kulang ako sa pananampalataya. Anong pinagkaiba ng faith mo sa faith ko? Ang sabi ni Jesus Christ, kahit kung ikaw ay may pananampalataya, kamukha ng mustard seed. Oh, yun lang pala yung kailangan ko eh. Malaki pa yung kuto sa mustard seed. Yun lang pala yung faith na kailangan ko for me to be healed. Bakit hindi ako gumaling? Sasabihin mo sa akin, kulang ang faith? Anong faith ba yung kailangan ko? Faith o panara tree? O cedar tree? Kala ko mustard seed. O hindi totoo yan? Ang tingin din ng iba kay Jesus ay utusan. Gagaling ka in Jesus' name. Baka sabihin, Pastor, paulit-ulit po talaga ako dahil makulit ako. Si Jesus Christ ba, pag sinabi kong gagaling ka in Jesus' name, inuutusan ko, nananalangin ako. Analyze niyo po yan. Gagaling ka in Jesus' name. Is it a prayer or a command? Utusang Jesus. Pagalingin mo to, mga kapatid, hanap kayo ng prophet na inuutusan ng Diyos. Pero mas masarap sabihin, manalangin tayo, pagalingin ka nawa ng Diyos sa kanyang pangalan. Is more humility, more humble. Kaya pag sinabi na yung, Pastor, pares ko ba siya ng pananampalataya? Lagi nagsasabi gano'n, gagaling ka in Jesus' name. Hindi kayo parehas. Yung sa kanya, utusan. Yung sa iyo, Lord. Intindihan po natin. Kaya hindi porke, Pastor, magaling naman siya magsalita. Oo, pero yung content, ayon ba sa Biblia? Ayon ba sa katotohanan ng Diyos? That's why hindi lahat na may hawak ng Bible is the same. We're different. And then, yung Jesus na pinag-uusapan natin is the Savior of the world from their sin. For you to be brought para dalhin ka ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa. Hindi to ang pag-asa natin. Natutuwa pa ba kayo sa mundong ibabaw? Dating maraming balita yung artista na to ay nabuntis. Ulitin po yon. Napansin nyo ba? Ngayon hindi po yun yung balita. Totoo ba ang sinasabi ni Bryce? Totoo ba ang sinasabi ni Senador o si Congressman? Sino pinagtatakpan nila, etc., etc.? Tapos hinihintay mo kung babagyo bukas kung may pasok at wala. Dadalhin yun sa pinakadulo. May bagyo po tayo paparating. Ito po yung mga walang pasok. Tapos na yung balita. Yan lang hinihintay natin eh. Kasi uulitin lang naman sino yung mandaraya, yung DPWH o yung congressman. Susunod na po ang DOH. Hindi natapos na clinic. Hintayin niyo po. Yun yung susunod na balita. Okay? DOH na po yung nakasunod. O magugulat na naman kayo. Ngayon sabihin niyo, ang ganda ng Pilipinas. Ang sarap niyang akapin. Huwag mo lang makita ang balita. Dahil maka-high blood ka at hindi kakayanin ang losartan yan. Alam niyo ba yung mga ganon? Kaya yung mananampalataya, kung yung hope mo yung mundo na to, wala kang pag-asa eh. Basta pupunta kami sa ibang bansa, we'll go to New Zealand. Nagre-reklamo yung mga New Zealander senators dahil yung bilihin daw tumaas. Mas mataas daw ng $10,000 ang gastos nila kesa sa taga-Australia. Kailangan ibaba ang mga bilihin. Sa tamantalang dami nagyayaya sa Australia, ay sa New Zealand, libre ganito, etc., etc. Pero nagre-reklamo yung mga senadors nila. Pag napunta ka doon, tuwan-tuwa ka, mamamangha. Pero sila nagko-complain. Naintindihan niyo ba mga kapatid? We are not from here.
dadaling tayo ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa. Kaya pagka mayroong mananampalatayang namamatay, alam mo yun, yung hati ang isip at puso mo, hindi mo na siya makakasama, pero kasama na niya ang Diyos. Ano yung advantage nun? For me, to live is Christ and to die is gain. As yun po yung line ni Apostol Pablo. Tapos kanino sila nananalangin? Lord Jesus, the Christ. Dapat yan, the Christ, Christ, which means the Messiah. Hinihintay nilang tagapagligtas. Ang Greek is Christos, that Christ. Ang Hebrew is Messiah. Kaya pag nagbabasa po tayo, magkaka-interchange. Pero kung mababasa, nakalagay Pastor Messiah, equivalent po noon ay Christ. It is a title ng pagdating ng tagapagligtas na nagbayad para sa ating kasalanan. Kaya hindi na po ginagawa ulit yung Passover. Baka, alam niyo, merong nagpa-Passover ulit. Merong sumihip ng mga sofar. Yun daw yung ihip ng pagpapala ng Diyos. Ang hirap niya rin hanapin sa New Testament. The old had passed, the new had come. Anong tingin nila sa ating Panginoong Jesucristo? Sabi niya, He's their Lord. Yung mga pinag-uusapan natin dito na kasama sa sinusulatan ni Apostol Pablo is Iglesia ng Diyos o Assemblea ng Diyos na taga-Korinto na binanal ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, tinatawag silang banal at yung iba ay nasa ibang lugar. Tumatawag sila sa Panginoong Jesucristo na ang Panginoong Jesucristo ay kanilang Panginoon. Which means, ang mga tumatawag na to ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Pag sinabi mo, ang Panginoong Jesucristo ang aking Panginoon, din nagpapasakop ka sa kanyang kalooban. Hindi to simply, dapat sa puso mo siya'y naghahari. Alam niyo bang hirap nun? Hindi pa ako na mananampalataya, nababasa ko na yun sa tracts. Si Jesus Christ dapat ang naghahari sa iyong buhay. How it is defined? Paano ito na-define? Ang Panginoong Jesucristo dapat ay Panginoon mo sa buhay mo. Yun po yung ibig sabihin po nun. He's your Lord. Kaya sabi na, their Lord and ours. Kaya isang mananampalataya, pag sinabi nating mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, nagpapasakop siya sa kalooban ng Panginoong Jesucristo at sinusunod niya ang panuntunan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga mahalaga ang nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit? Paano mo malalaman ang kanyang panuntunan o ang kanyang mga utos? Kung si Jesus Christ ang Diyos mo, then you read His Bible para alam mo how you would obey. Yun nga po yung gustong i-stress ng Genesis 2, yung tipan kay Adan, mga kapatid, for Adam to stay o makapanatili si Adan at si Eva sa hardin, kailangan sumunod sila sa kaisa-isang utos. Huwag kakainin yung bunga nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. When they disobeyed, they were kicked out of the garden. At yung tipan ni Adan at ng Diyos ay nasira. Nawala. Kaya yung obedience ng mananampalataya, kasama, hindi pwede yung, Pastor, ang kaligtasan is by grace through faith. Totoo yun. Sola gracia. Sola gracia. Totoo naman. By grace. Pero may kasama siya. Kung ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo at ng Diyos, you follow. Hindi pwede yung ang Panginoon, ako ay iniligtas ng Diyos, tapos wara-wara ang buhay mo, walang direksyon. Hindi po pwede yun. You follow the rules of the Lord. Kasi nga Lord mo siya. Saan ka nakakita ang Lord na walang batas?
Sige nga, mulat na mulat yung mata natin sa mundo, meron na tayong batas, batas ng bahay. Kapag kayo ay naglaro sa labas, merong batas sa laro. Bawal mandaraya. Kung ano naman yung laro namin, siguro nagpiko kayo, paano tinatapon yung bato doon sa box? Paano mo sisipain yung bato doon sa box, patungo sa isang box? Pikong bahay yon. Tapos yung pikong damit, you have to step. Tapos di mo ma-step yung malaki. Pag nabahay ng isa, kailangan mong talunan ng mas malayo. Pag naubos na lahat ng box, kailangan gagawa kayo ng buwan, hati-hati kayo dun sa buwan. There is the rule. Piko na lang, batuhan lang ng bato yun. This is the rule. Kahit po yung batuhan ng bola, there is a rule. Tama ba? Yung batuhan ng bola doon sa sports fellowship? May rule, hindi pwedeng bato ka ng bato. Kahit naman anong mapulot mo, ibabato mo doon sa mga nasa gitna. Pag natapaan, tapos. Hindi pwede. There is a rule. At batas yung nagpapalaro. Pag sinabi ng out, out. Pag hindi ka nag-out, out ka pa din. Intindihan po natin? Kahit naman yung volleyball, there is a rule. Basketball, there is a rule. Sino nagpapanukala? Those in charge. Yung referee, isa siya sa nagpapairal ng batas. But there is a rule book for that. Intindihan po natin? Walang laro na walang rule. Yung marami nag-i-enjoy sa chess, ako hindi. But there is a rule. Hindi mo pwedeng italon yung kabayo na straight. Kailangan L. There is a rule. At 3 isa lang yun. Tama. Yung reyna, pwede kahit ibato mo na lang. Lahat ng step, pero lang L, pwede si reyna. Hindi rin naman pwedeng basta-basta si rook. There is a rule. Iilang piyasa lang yun. Intindihan ba natin, mga kapatid? When you go to school, there is a rule. Kailangan tayo may officer. Tapos yung talagang strict na officer, may officer talagang strict, Kami hindi. But yung pinakamadaldal, lalagay nila tagapagpatahimik. Kaya yung berdugo ng klase, lalagay. Kaya mag-ingat ka, pag hindi ka kalaki, halilagay ka sa pagpatahimik. Ikaw pinakamagulo sa class. Intindihan ba natin? But we still have rules. May maglilinis. Meron tagakalat, hindi dapat nagkakalat. They have rules. In the government, there is a rule. How much more in the kingdom of God, there is a rule by the King that we should follow. Kaya pag ikaw, sinasabi ako'y mananampalataya ni Jesus Christ, but you don't follow, wala ka sa kingdom. Intindihan po natin, mga kapatid, hindi po tinatanggal ang grace dito. Baka sabi, Pastor, walang grace? Mayroon. Kung bakit kapag nagkakamali ka, di mo nasusunod yung rule. Ang sinasabi po ni John is, you repent. You ask forgiveness. And the Lord Jesus Christ is a paraclete who would go alongside with you. And that's grace. And when you stay in the covenant of God, grace is even more. Intindihan natin, mga kapatid. Minsan sabi nga, stop. Kahit nandun lang ako sa bleacher sa langit, ibig sabihin gagawa po ng kalokohan yun na sinasadya. But there is a rule in everything. Dahil ang Panginoon mo ay ang Panginoong Jesucristo, you have to follow. You have to follow the Word of God. And you have to know the Word of God para tayo makasunod. Hindi to basta-basta kung ano yung gusto natin. Ito, Pastor, kasi masaya, common practice. Tingnan niyo po. Common practice, may Santa Claus. Sino si Santa Claus? The same date ni Nicolaitan o ni Nicolas. Para sila ng pangalan, para sila ng date na nabuhay. Ang problema, ang tawag ng Bible sa kay Nicolas ay false teacher. Problema pa kay Santa Claus, lahat ng request ninyo, alam niya. Di ba kayo niloko ng parents nyo?
Sabi niya, humingi ka kay Santa Claus, ibibigay niya. Sasabihin naman ng bata, yung magulang ilalagay yun. O, pinagluluko-luko yung bata. O, para mabuntis ka, maghahalikan yung mag-asawa sa ilalim ng mistletoe. Hindi po masama mag-celebrate noon, hindi po. Pero sumunod tayo sa panuntunan ng Diyos. Celebrate it accordingly, remembering the grace of the Lord Jesus Christ through Jesus. Then, that's good. Kung inaalala niyo ang kapanganakan ni Jesus Christ, why not? Tapos may Santa Claus. Sino siya? Anong kaugnayan niya sa biyaya ng Diyos? False prophet yung Nicholas doon sa nakalagay sa Revelation. Pero tawan-tawa tayo kay Santa Claus. Pero yung nagbe-birthday mga kapatid, 2,000 years old na. O baka nakasabit pa yung lampin ng anak ninyo pag birthday niya. Gusto niyo ba? Pag yung anak ninyo, yung nagbe-birthday sa inyo ay 90 years old, o bagay, kailangan niya pong diaper yun. Sorry naman. How would you celebrate it? Games pang bata? Pagsasayaw din, pang may bata. O, pagkanta na natin, happy birthday. O, sino magpe-perform? Ako ay may lobo, lumipad sa langit. O, para sa'yo, birthday mo, Lola. What? Maintindihan ba natin, mga kapatid? Kapag ang Panginoong Jesucristo ay Panginoon mo, you treat Him as your Lord. When we do our service and worship service, bakit pinili natin hindi magulo ang worship service? Pastor, kasi maganda, may emosyon. Naintindihan po natin yon. Bakit ayaw natin yung, alam niyo yun, sabi ko nga, hindi naman bawal sumayaw kayo kung gusto niyo sumayaw. Ang tanong lang is, kung si President Marcos ang tatayo dito, at kakanta kayo para sa Kanya, paano nyo kakantahin ang lupang hinirang? Bayang mag-iiliw, brothers. Pero pag si Jesus Christ ang nandito at worship, ganun ba yung gagawin mo dapat? Akala ko Lord siya. We simply want to enjoy ourselves and to please this one and not the King. Lagi niyong tatandaan when you go to a worship, you are not throne room worship. You're worshiping the Lord, the King of Kings. Give Him the proper respect that He deserves. Hindi ka dumating sa worship service for you to enjoy. Tandaan niyo po yon. Hindi ka nagsimba to enjoy. Hindi ka nagsimba for you simply to be blessed. Nagsimba ka for you to glorify and praise your Lord, the King. Tatandaan niyo po, kahit saan kayo pumunta. Pumunta ka, nagsimba ka, para purihin ang Diyos. Hindi ka mag-please ang sarili mo lang. Ito kasing nakakatuwa para sa akin. Is that glorifying? If not, think about it. Is Jesus Christ your Lord? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat. We've been part of the letter na ang mga mananampalataya ay kasama pala dito sa sulat para malaman namin how we would act. Kung may mga mali, mga taga-Korinto at kami naman ay wala, then we could change or magpatuloy kami sa aming gawain. But if we have a system that is not right and proper, help us to correct it. Katulad ng mga taga-Korinto na nagbago, tulungan kami rin ay magbago para sa inyong kalwalhatian. Tulungan kami na maparangalan namin kayo at masamba as Lord. Tulungan niyo kami na sa bawat saglit ng aming buhay, ang aming Panginoong Jesucristo ay ang aming Panginoon. Kasama ng iba na mayroong pananampalataya at tinatrato ang aming Panginoong Jesucristo bilang kanilang Panginoon. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin.